malalaking syudad, hindi na gaanong napapansin ang pagtunog ng mga kampana. Pero sa mga maliliit na bayan ng Panay, mahalaga pa rin ito. Lalo't ang mga kampana may sariling kasaysayan. Kung ikukumpara sa ibang mga simbahan sa Iloilo, hindi agad agaw pansin ang simbahang ito sa distrito ng La Paz. Tahimik lang itong nakatayo sa gitna ng komunidad. Pero kapag umalingaw-ngaw na ang mga kampana mula sa kampanaryo nito, tsak, mapapalingon ang lahat. Para itong himig na nang-aanyaya sa mga magsisimba. At sa bawat pagtunog nito, may kasaysayan at tradisyong bumubuhay sa buong distrito. Ito ang St. Clement's Church. The church itself opened in 1941. It was the first church in this island with open doors. The old churches, as you can see, they have big walls. Pero ang nagpapa-espesyal sa St. Clement's Church, ang nasa loob ng belfry o kampanaryo nito, hindi lang isa, kundi 13 kampana na kung tawagin, carillon bells. Ang bells na ito, hindi katulad ng ordinaryong kampana na iisang tunog lang ang nagagawa dahil set o binubuo ito ng maraming kampana. Bawat isa sa mga ito may sariling pitch o musical note. Kaya kapag pinatunog sila, maaaring makagawa ng kanta o melody. Araw-araw ko din po ito naririnig yung tugtog. Na-amaze po. Ang carillioner, tawag sa nagpapatunog sa carillon bells, na siya ring organist ng simbahan, si Jan Jan. Hindi katulad sa ibang carillon bells na electronic na. Ang sa St. Clement's, mano-mano pa ring pinapalo ni Jan Jan. Ang gamit niya para mapatunog ang mga kampana, ang keyboard na ito na gawa sa malaking kahoy. Like sa piano po, lahat pong nasa baba dito, ito po yung white keys po ng piano. At itong dalawa po sa taas, ito po yung black keys po. Yung wire po nakakonect sa may hammer po mismo ng bell po. Kung hatakin mo po pababa, yung hammer niyo po sa taas po maghahampas po doon sa bell para po tutunog po yung kampana. Taong 2015 pa raw, nagsimulang maging kampanero ng simbahan si Jan Jan. Pero bago raw siya natoka sa carillon bells, ang unang nagpapatunog nito, ang kanyang tatay Willie at ang kanyang kuya Wilfred. Pero nagka-pneumonia at namatay ang kanyang kuya Wilfred. Kaya nawalan na rin daw ng gana noon ang kanyang tatay Willie. Minsan mo, naalala mo sa kung minsan hala na lahawakan mo. Kalaunan, nakahanap si Willie ng dahilan para magbalik loob. Sa tuwing pinapatugtog niya raw kasi ang carillon bells, natatanaw niya raw mula sa isang maliit na bintana sa kampanaryo ang anak niyang si Jan Jan habang tumutugtog ng organ. Proud na nakita ko siya. Parang excited siya. Nakita ko siya. Mula noon, magkatuwang na silang nagpapatunog ng carillon bells. Ngunit dapat maging maingat, lalo't madaling maputol ang string gaya ng nangyari nung araw na yon. May mga times po na napuputol po yung wire po sa taas. Example, ngayon po dito. Sina Jan Jan at Willie umakyat ng kampanaryo para ito'y ayusin. Ito po yung naputol po. Mali yung ginagawa niya na kumukuha siya ng alambre tapos i-connect niya po yung wire at saka sa hammer po na nagsasmash po sa bell po para tutunog. Yung una, takot pa. Pero mamasala ako, maliwala na yan. Wala na, hindi na siya trabaho. Nakailang na ako, yung ako ko naman. Ang malalim na pananampalataya ng mga Ilonggo bakas sa napakaraming antigo at nagagandahan nilang simbahan.
Gaya na lang ng Santo Tomas de Villanueva Parish Church sa bayan ng Miagao, ang fasad o harapan nito kung saan nakaukit ang imahe ni Saint Christopher na may pasan na batang Hesukristo habang tumatawid ng ilog, obra maestrang maituturing kaya napabilang sa UNESCO World Heritage Site. Habang sa Haro Cathedral naman o ang National Shrine of Our Lady of the Candles, hindi lang masisilayan ang lumalaki raw na imahe ng Nuestra Señora de la Candelaria. Mamamangha ka rin sa kakaiba nilang belfry o kampanaryo na nakahiwalay sa simbahan. Dito naman sa bayan ng Panay, nakatindig ang pinakalumang simbahan ng Capiz, ang 142-year-old na Santa Monica Parish Church. Ang makakapal na pader nito gawa sa coral bricks na pinagdikit-dikit gamit ang pinaghalong puti ng itlog at pinudpod na shell. Noong 1884 ay tinayo itong bagong simbahan, no? Kahalintulad din siya ng mga Spanish churches, no, across the island na sa cruciform, no, or hugis cruz yung layout ng simbahan. Ang kampanaryo ng simbahan nagsisilbing tahanan ng pinakamalaking Christian bell sa Southeast Asia at pangatlo sa buong mundo. Ito ang tinatawag nilang Dakong Lingganay. Tumitimbang ng 10 tonelada. Yung bell ay ginawa noong 1884 mula sa donasyon ng mga tao na mga Mariano. Ang tunog nito naririnig hanggang 8 kilometro ang layo. Ang mahigit 2 dekada ng toka sa pagpapatunog nito, si Joseph. Sabi nga ng pari namin, maglagay na ng Irma base sa katagalan, ma'am. Masira yung tenga ko. Pero hindi, ma'am. Gusto ko marinig yung tunog ng kampana. Tawag po namin dito is budaho. Ito yung gagawin po. 1, 2, and 3 po. Every December 21 yung kampana namin, anniversary niya po, ma'am. Kung ilang taon yung kampana po, yung edad niya, ay ganun din yung pinapatunog po. Yung tao nung humihila, mga 20, dito po ay makikita natin yung mga gamit or mga basement po ng mga pari nung unang panahon. Sa tagal niya sa trabahong ito, kabisado na raw ni Joseph ang bawat sulok ng simbahan. Kaya siya rin ang nagsisilbing tour guide ng mga bisitang gustong makita ang Dakong Lingganay. Makikita natin dito the biggest bell in Southeast Asia. Nung pinatunog po niya, sobrang lakas, as in talagang parang dagungdong yung kaba ng dibdib. Nakaka-amaze and nakaka-proud bilang Pilipino. Kahit matanda ka, kung kaya pang magpatunog, pwede pa. Sa marami nating mga probinsya, ang mga kampana ng simbahan hindi lang tumatawag sa misa. Tinig din sila ng kasaysayan, pintig ng tradisyon at ang paalaala na sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy pa ring nagkakaisa ang maraming bayan sa pananampalataya. Ngayong Palm Sunday, bida ang mga palaspas. Pero alam nyo bang ang dahon ng nyog, napakalaki ng papel sa industriya ng kakanin sa Western Visayas. Haliho kayo, tikman ng maibigan. Tuwing Palm Sunday, ang mga palaspas iwinawagayway sa simbahan. Simbolo ng pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem. Pero alam niyo ba na ang dahong ginagamit sa paggawa ng palaspas, ang siya ring dahon na ginagamit pambalot ng mga paborito nating kakanin? Sa kusina ni Nanay Susana,
Dito sa Miagao, sa Iloilo, agaw pansin ang mga lubid na ito. Hindi ito sampayan para sa mga pinapatuyong damit. Ang isasabit niya rito, mga hinangong kakanin. Gawa ito sa malagkit na bigas na hinaluan ng gata at iniluto sa nirolyo o hinabing dahon ng nyog. Maihahalin tulad ito sa suman, pero ang tawag dito ng mga Ilonggo, ibos. Si Nanay Susana, 15 taon ng manug-ibos o nagluluto ng ibos. Ang nanay ko nagbibinta dati ng ibos. Bata pa ako, tinuruan ako ng nanay ko magputos ng ibos kung paano. Ito nga niyog, tres nga katapa. Ito ang niyog naman sa bukid nga ginabutang sa ibos. Ang nagsisilbing lagayan ng ibos, nirol yung murang dahon ng nyog na kung tawagin nila, bulos. Ang babaw bila ka raw ang pinaka, manghod nga bulos. Ang ras tupad mo bila ka raw. Dahil ang mura. Ulog ko! Ed. Naaran. Pangputos ang ibos ang bulos, daon ng niyog ba. Kasi kung matanda, masisira siya. Iniinit na ito ng daon ng niyog para lumambot. Dati hindi ako marunong kung magputos. Yung ginano ko ba? Yung pinag-aralan ko kung paano. Ugat ng niyog, panglak ng pamutos ng ibos. Lagi na ganun lang, tapos kinapaikot-ikot. Tuhog mo siya, tapos maklip mo sa randi, magbengkag lang. Pakuluan natin ng kalahating oras. Ang ibos ko, ginahang ko para sa 3 ka adlaw hasta sa 4 days, hindi mapares. Ganito ang kulay, kaiba. Kasi bagong pakuluan. Pre-colonial, pre-Spanish era pa yan. Ang pagbalot ng ibos, basically, hindi lang yan sa ganda. It's a preservation way also. Babalatan mo lang siya, mas magaan siya dadalhin for the farmers. Ang mga gawang ibos, inilalako ni Nanay Susana sa bayan. Kinakailangan pa niyang dumaan sa matarik na bahagi ng bundok. Ibos ka mo dyan! Kahit mabigat, ginaano ko na lang. Kaya ko, araw-araw may kinakuhaan ako ng allowance ng mga anak ko. Bibinta ko sa kang ibos sa isang araw 150 pieces. Kung minsan, mga 200 pieces. Ang ibos ni Nanay Susana na ibibenta niya 25 pesos kada 2 piraso. Ay, kamusta gali? Namit nga paghimo ni Susan ka ibos. Lagkot. Namit i-partner sa kape. Ang gata, balance lang sana sa sa templadang asin kag ang may gamay nga sugar. Ang buhay ni Nanay Susana, hindi raw sing tamis ng gawa niyang ibos. Ang kanya kasing mga magulang, pinaslang dahil daw sa agawan ng lupa. Sinunog sila tapos kinpatay. Tapos namatay ang ginikanan ko. Natutuhan naman mamumuhay ko. Marunong pala ako mag-ibos para ibibinta ko. May mga orders ako. Daron sa mga Canada, sa mga Switzerland, Taiwan. 650. Okay na to Itong binta ko, ibili ko muna ng kapital ko na naman ng suman para bukas.
Sa liblib na barangay naman ng Igbarabatuan, sa bayan ng Aninii sa Antique, hindi lang malagkit ang gamit ni Rosalie sa paggawa ng kanyang ibos. Hinahaluan niya ito ng isang klase ng bigas na kulay itim. Ang tawag nila rito, tapel. Isa sa mga gumagawa ng ibos tapel, si Rosalie, at made to order lang daw ito. Sa ngayon, maghahanap tayo ng tapol na malagkit kasi medyo malayo sa bahay namin eh. Minsan lang po ako magkaroon ng tapol rice kasi minsan lang din nagbibigay si supplier. Ang tapol rice, may gamot yan sa diabetes, kaya gusto nila na may tapol ang ibos. Itinuro ko sa bata ko, nagtitigado kami mo. Mulang pinamana ko, wala na. Ang pareho ka ibos, kami nga magpamilya, deket-deket nga daw ga buruligay bala, kang mag-ubra. Iba naman daw ang paraan nila ng pagbabalot ng ibos dito sa Aninii. Ang haranig o yung tawag nila rito sa dahon ng nyog, kanilang itinitirintas. Tapos daw, buga lang randa mo ang panghimo amon labo gawa. Ang ibos na may tapol, 3.25. Kung plain, 3.20. Mas mahal ang ibos na may tapol kasi mahal kasi ang tapol na malagkit. Ang katubig para irahaon. Ready na. Ginagatong ko niyang paya kay kanugon man nga ihaboy. Mas masablab ang paya sa kahoy kung maralang ang paya. Ilaga natin ka 3 ka oras para maluto gid ang malagkit. Ang ibos na may tapel. Perfect daw ipares sa ipinagmamalaking muscovado ng Antique. Mas malagkit siya kapag may tapol. Thank you. 4 na dekada na itong negosyo ni Elsa. Bakal kay boss nong? Mula pa taong 1985, kaya itinuturing na siyang institusyon sa pagluluto ng kakanin sa kanilang lugar. Kung mag-market day, ang ibos namon, gaubos, ginakulang pag ibaga saga pabla ko maibos kunwara. Mix ng lahat. Ayan. Ang kwaon mo nga ubos kaniyog yung yellow, hindi green. Nga katulad na ginapaspas kung Semana Santa. Ito ang mga ibos ng kinupuluan ko kahapon. Ibos, day? Ang ibos ng gimbal, paborito naman nilang ipares sa matamis na mangga. Medyo maalat-alat nga, masarap talaga siya. Ito naman talaga ang kombinasyon niya kasi ang mangga parang ulam na rin. Sang una, nag-supply kami sa mall. Proud man ako tapos nalipay man ako nga ang paggawa ko ng ibos. Dahil sa ibos, naitaguyod niya ang mahigit 100 niyang mga anak. Nang maliliit pang mga anak ko, mahirap eh. Amuray, Diyos ako sa magkakanin. Ang kabataan ko, 13 kabilog, pero napa-eskwela ko sila.
ang pagsasama ng mga taga-Panay mas lumalagkit at ang kanilang araw mas tumatamis dahil sa kanilang ibos. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.